Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Narito ang ating paksa, mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga lilinanging pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sapat lang. Para sa unang hanay, mga makasaysayang lugar sa pamayanang kinabibilangan. Mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Sa ikalawang hanay naman na pagpipilian ay A. Magalang, B. Mapagmalasakit, C. Masunurin, D. Matapat, E. Nasyonalismo. Narito ang mga tamang sagot. Tayo'y mag-otso-otso. Piliin ang 8 gawi na hindi nagpapakita ng pagpapahalaga. Lagyan ng X sapat lang ang mga ito. Maagap, magalang, positibo sa buhay, malinis, mapagpasensya, maingat. Palatulog, palaging huli, tamad, pananampalataya, pag-asa, hindi seryoso, paggalang sa buhay. Palasagot, mapagpasalamat, magiliw, hindi nag-iisip, magulo, palabiro, mapagmalasakit. Masinop, masunurin, nasyonalismo, mapanagutan, pagpapahalaga sa sarili. Narito ang mga 8 sagot na inaasahang may X. Palatulog, palaging huli, tamad, hindi seryoso, palasagot, hindi nag-iisip, magulo, at palabiro. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng paggalang sa sariling buhay. Mga tiyak na kilos sa pagsasabuhay ng pagpapahalaga sa sariling buhay. Ang pagpapahalaga sa sariling buhay ay nangangahulugang pagkilala sa kahalagahan ng ating pagkatao, kalusugan, kaligtasan at layunin sa buhay. Narito ang ilang tiyak na kilos na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagpapahalaga nito. Pag-aalaga sa kalusugan, kumain ng masustansyang pagkain, regular na mag-ehersisyo, uminom ng sapat na tubig at matulog ng tama. Iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng droga. Pangalawa, pag-iwas sa panganib, pagsunod sa batas trapiko at pagsusuot ng helmet o seatbelt. Hindi pagkikipagsapalaran sa mga mapanganib na gawain. Pag-iwas sa pakikisangkot sa gulo o marahas na sitwasyon. Pagpapalago ng kaalaman at kakayahan, masigasig na pag-aaral, pagtuklas at pagpapaunlad ng talento, pagbabasa at paglahok sa makabuluhang gawain. Pagkilala sa sariling halaga, pagpapahalaga sa sarili kahit may kahinaan, pagpapatawad sa sarili sa nagawang pagkakamali, pagtanggap sa sariling kakayahan at limitasyon. Panglima, pagpapakita ng paggalang sa buhay ng iba, pagiging maingat sa salita at kilos upang hindi makasakit, pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Panglima, pagpapakita ng paggalang sa buhay ng iba, pagtulong sa nangangailangan. Pagiging positibo sa buhay ang pang-anim, pagpili ng positibong pananaw sa kabila ng problema, pagpapakita ng pasasalamat sa bawat araw na nabubuhay.
Pagkakaroon ng pangarap at layunin sa buhay. Gaano kahalaga ang iyong buhay? Basahin natin ang mga sumusunod na pamagat. Kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Sariling pamamahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. Isulat ang mga pamagat ng aralin na nagpapakita ng halimbawa ng kilos na paggalang sa buhay ukol sa sariling pagpapahalaga. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili, pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Isulat ang mga pamagat na aralin na nagpapakita ng halimbawa ng kilos ng paggalang sa buhay ukol sa mga pagpapahalaga sa sariling kapaligiran at pananampalataya. Kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Mga sariling tungkol sa batas, trapiko, sa pamayanan. Sariling pamamahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagtapat-tapatin, suriin at itapat ang lilinanging mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong aralin sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik, sapat lang. Unang hanay, kahalagahan ng banal na aklat, babasahin o katumbas nito sa sariling pananampalataya o paniniwala. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. Sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Para sa ikalawang hanay, maagap, masinop, masunurin, pagpapahalaga ng sarili, at pananampalataya. Narito ang mga tamang sagot. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili, isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Kaugnay na paksa bilang 2, mga angkop na kilos na tumutugon sa pagpapahalaga ng sarili. Una, palaging hawakan ang pinto para sa taong nasa likod mo. Ito ay tama dahil ipinapakita nito ang paggalang at kabutihang asal sa kapwa. Maging mabait. Ito ay tama. Ang pagiging mabait ay nakakatulong sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa ibang tao. Pangatlo, ipaglaban ang iyong sarili. Ito ay tama. Mahalaga na ipaglaban ang sarili upang hindi abusuhin ng iba at maipakita ang iyong dignidad. Pang-apat, tandaan na nagbabago ang tao. Ito ay tama. Likas sa tao ang pagbabago, bunga ng karanasan, panahon at sitwasyon. Pang-5, maging mapanuri. Ito ay tama. Ang pagiging mapanuri ay nakatutulong sa paggawa ng matalinong desisyon. Pang-6, huwag matakot na umamin kapag nahihirapan ka. Ito ay tama. Ang pag-amin sa kahinaan ay unang hakbang sa paghingi ng tulong at paglago. Pang-7, maging mabuting kaibigan. Ito ay tama. Ang pagiging mabuting kaibigan ay nakatutulong sa pagtibay ng pagkakaibigan. Hindi lahat ay kapamilya. Ito ay tama. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may mabuting hangarin o tunay na malasakit. Maging madaling umangkop. Tama, ang pagiging madaling umangkop ay nagpapakita ng flexibility at kakayahan sa iba't ibang sitwasyon. Pang-10, sa sarili mong tahanang umuwi. Ito ay tama. Ang pag-uwi sa sariling tahanan ay simbolo ng pagbalik sa sarili, seguridad at pagmamahal ng pamilya. Pangkatang pagtatanghal.
Mula sa 10 gawain o pag-iisip na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili, pumili ng isa at itanghal sa buong klase bilang isang news reporter o isang minutong tula o isang kanta sa saliw ng leron-leron sinta o isang maikling dula. Ang pagtatanghal ay mamarkahan ayon sa nakapaloob na rubrics. Narito ang panggrupong rubrics sa pagsusuri. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay na nagpapakita ng pagpapahalaga ng sarili? Magbahagi ng isang alaala mula sa alinmang 10 gawain o pag-iisip na natalakay. Isulat ito sa patlang. Kaugnay na paksa bilang 3, mga mabuting gawing tugon sa mga paglabag sa mga karapatang pansarili. Fill in the blanks. Lagyan ng tamang patinig na A, E, I, O, U ang kahon na walang mga titik upang bumuo ng isang salita. Atin na itong sagutan. Para sa una, ito ay pananakit. Pangalawang salita, pang-aapi. Pangatlo, pagmamaliit. At panghuli ay pananakot. Ano ang pagkakahalintulad ng lahat ng 4 na salita? Ayusin ang mga titik na ito upang malaman ang sagot. Mahusay, ito ay bullying. Ang bullying ay ang pananakit, pang-aapi, pagmamaliit at pananakot sa mahihina o maliliit na paulit-ulit na sinasadya at pinagkakatuwaan at ito ay tahasang paglabag sa mga karapatang pansarili. Tama o mali, isulat ang tama sa patlang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sa patlang kung ang pangungusap ay mali. Una, ang bullying ay pananakit, pang-aapi, pagmamaliit at pananakot. Pangalawa, mga lalaki lang ang pwedeng magbully. Hanggang elementarya lamang nagkakaroon ng bullying. Sa paaralan lamang nangyayari ang bullying. Ang bullying ay isang paglabag sa karapatang pansarili. Narito ang mga tamang sagot. Lagyan ng tamang patinig ang mga patlang na walang mga titik upang bumuo ng isang pangungusap. Pagnilayan ang iyong mga sariling pagpapahalaga. Tingnan ang iyong mga relasyon sa iba. Magsanay ng pangangalaga sa sarili. Gumawa ng higit pang mga bagay na iyong kinagigiliwan. Narito ang mga tamang sagot. Huwag magbago. Huwag magbabago ng sariling pagpapahalaga. Huwag itigil ang pagkikipagkaibigan sa iba. Huwag pababayaan ang sarili. Maging abala sa mabubuting gawa kapag naalala ang paglabag sa mga karapatang pansarili. Tama, mali dahilan. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa sarili, buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Una, pinapayuhan ka na maging maagap, magalang, malinis at mapagpasensya. Ito ay tama. Nakakatulong ito sa pagiging mabuting tao at may respeto sa sarili. Pinapapasok ka na sa loob ng bahay dahil may curfew ang barangay. Ito ay tama para sa kaligtasan at disiplina mo. Pinapahinto ka ng kumain dahil busog na busog ka na.
Ito ay tama. Ipinapakita nito ang pag-aalaga sa kalusugan. Pinapagamit ka ng timba sa pagligo dahil konti lamang ang imbakan ng tubig. Ito ay tama, para makatipid sa tubig at magamit pa ng iba. Pinapatigil ka ng maglaro sa gadget dahil hating gabi na at kailangang matulog. Tama, mahalaga ang sapat na tulog para sa kalusugan mo. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon, ano pang kabutihang asal ang iyong natutunan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Para sa iyong pagsusulit, pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Basahing mabuti ang talata at gumawa ng maikling sanaysay. Lagyan ng angkop na pamagat ang sanaysay. Batayan, layunin, dahilan at gabay sa pag-iisip, pagpili at pagkilos na itinuturing na mabuti at nasasalamin sa pamumuhay ng isang tao o pangkat. Pakikipagkapwa, pagtanggap at pakikitungo sa ibang tao bilang kapantay, pambubulas, panggigipit sa inaakalang mas mahinang individual ng paulit-ulit. Walang rasyonal na dahilan at mapanakit na pamamaraan, pananampalatayang paniniwala, pananalig at pagsasabuhay sa mga aral ng Diyos. Narito ang rubric sa pagsusuri. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, GS from, Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kagandahang asal at pag-iimpok na nagawa sa buong linggo. Anong kagandahang asal ang napakita ko sa araw na ito? Magbanggit ng isa lamang. Pwedeng sabihing wala. Magkano ang naipon kong pera sa araw na ito? Pwedeng sabihing wala.